hinahatulan ng kamatayan dahil sa pagtataksil sa bayan. Binaril muna si Procopio, tapos sinunod si Andres Bonifacio. Nagkaroon ba ng paglilitis? Paano magkakaroon ng paglilitis? Ipatay na si Bonifacio doon pa mismo sa Limbon. Kasi ipinupurti si General na para bang mga matay tao na deliberate na eto barilin mo si Gat Andres na para bang ganun kadali lang yun. Matapang at may paninindigan. Siya si Gat Andres Bonifacio, ang pinuno ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Pero sa kabila ng kanyang panunungkulan sa Katipunan, hindi mga Kastila kundi mga kapwa Pilipino raw ang pumaslang sa kanya. Wala kang karapatang husgahan ng aking kakayahan! Paano humantong sa madugong katapusan ang tinaguriang Supremo? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Gat Andres Bonifacio. Dito sa Crime Classic. Itinatag ni Gat Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Naging susi ng himagsikan ang mga katipunero laban sa mga Kastila. Ngunit hindi inakala ni Bonifacio na ang organisasyong binuo niya ang siya mismong tatapos ng kanyang buhay. Tubong Tondo sa Maynila ang angkan ng mga Bonifacio. Payak at pangkaraniwan ng kanilang pamumuhay noon. Bakit middle class? Una-una, ang nanay niya, Spanish mestiza. Ang tatay niya, mestizo rin, hindi naman Indio eh. Ang kanyang ama ay bangkero at ang kanyang ina ay medyo may posisyon naman sa pinapasukan nitong pabrika, no, yung paggawaan ng sigarilyo. No. Maestra o parang supervisor yung kanyang ina. Procopio, kaya asin mong mabuti yan Parang maganda't mabilis nating maibenta. Okay, Andres. Sa edad na 14, naulila sina Andres na mamatay sa sakit na tuberculosis ang kanilang mga magulang. Bilang panganay, itinaguyod ni Andres ang 5 kapatid sa pagtitinda ng pamaypay at baston na yari sa ratan. Dito raw namulat si Andres sa kahirapan. Upang maitaguyod ang mga kapatid, hindi niya nagawang makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa kabila nito, masipag daw siyang magsulat at magbasa. Hindi man talaga siya nakapag-aral, pero sinasabi na natuto siya marunong siyang magbasa at sa pagbabasa niya ay marami siyang nalaman. Magandang araw sa iyo, Ginoo. Ano ba ang mapapaglingkod ko? Ako po ay naghanap ng may papalit ko sa aking lumang sombrero. Meron po kami yan. Panandalian lang po. Ako'y aapo. Pero kahit hindi formal na nakapag-aral si Andres, puhunan daw nito ang kanyang sipag sa pagtatrabaho. Yung mga pinagtrabahuan niya, hindi ordinaryong posisyon. Mga supervisory position or function yung kanyang naging trabaho. Yung bodegero nung panahon yon, literal na ito yung tao na namamahala ng bodega. So yun ang kanyang posisyon. Kaya makikita mo si Andres na naka-Amerikana dahil yung pinagtatrabahuhan niya ay mga English company. Kahit abala na si Andres noon sa pagbabanat ng buto, hindi pa rin niya isinasantabi ang hilig sa pagbabasa. Lalo na ng mga nobela ni Jose Rizal katulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa ganung paraan, sa pagbabasa, sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, kasama, at sa pagkakaroon ng realisasyon sa pagkabulukan ng sistema, no, na mulat si Andres Bonifacio at ang iba pa na kailangang kumilos para mabago ang lipunan o magkaroon ng pagbabago. Higit na nagpuyos ang damdamin ni Andres Bonifacio upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino mula sa mapang-abusong Kastila. Magandang araw, mga kasama.
Andres, mabuti, nandito ka. Tamang-tama, nandito si Ginoong Rizal. Halika, papakilala kita. Kaya noong ika-3 ng Hulyo 1892, nag-cruise ang landas ni na Andres at Jose Rizal at itinatag nila ang La Liga Filipina. Karangalan ko po sa akin makilala po kayo. Sinasabing si Andres Bonifacio ay kasama rito, bahagi nito. No? Magaganda ang layunin ng La Liga Filipina. Ito ay yung ang pagtutulungan ng mga Filipino, pagkakaisa para sa pagbubuo ng isang nagkakaisang pambansang komunidad, no, at iba pa, no. Kung ito ay kumbaga kapareho ng layuning isinusulong ni Andres Bonifacio, ano, posibleng nagkatugma-tugma yung kanilang gustong mangyari sa lipunan. Subalit si Jose Rizal nga ay dinakip ng mga Kastila at ipinatapon sa dapitan. Sa pagkakatapon ni Jose Rizal sa dapitan, dito na sinimulang itayo ni Andres ang KKK o Katipunan, isang lihim na samahan ng mga Pilipinong naglalayong labanan ng mga Kastila. Dito, tinaguri ang Supremo si Andres Bonifacio. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Hindi malinaw kung siya ay tinawag o siya mismo yung nagtawag sa sarili niyang Supremo, no. Gayunpaman, naging siguro ikatlong pinuno na lamang siya ng Katipunan, no. Sapagkat hindi nga naging kumbaga epektibo yung pamumuno ng mga nauna sa kanyang dalawa. Bilang supremo ng kilusang ito, tinatalaga ko si Gregoria de Jesus bilang lakambini. Naging matagumpay ang samahan at lumawig ang puwersa ng Katipunan. Mula sa Maynila, lumaki ang grupo hanggang sa may karatig probinsya nito katulad ng Batangas at Cavite. At ito ang nagbunsod sa pagkakahati ng organisasyon sa dalawang grupo, ang Magdalo at Magdiwang. Pinamumunuan ni Aguinaldo ay isang balangay o chapter ng Katipunan sa Cavite, at yung pinamumunuan naman ni Andres Bonifacio, ang Katipunan, ay pambansa. No? Buong bansa yun, may mga chapter sila. Magandang gabi, General Aguinaldo. Magandang gabi din. Kasama namin ang aming pinuno. Andres Bonifacio. Emilio Aguinaldo. Ako napili mamuno sa Magdalo. Sugod! Dahil sa iisang paniniwala at ipinaglalaban ni na Aguinaldo at Bonifacio laban sa mga Kastila, mas lalong tumibay ang samahan ng Katipunan. Kaya sila nagkakaisa, yun nga yung layunin nila na parang may kailangang gawin tayo, no, para mapabuti ang bayan natin, na ito ay kailangang lumaya. Tulad din ng pagsamahan din sa ibang mga Katipunero. Sa katunayan, sa kanilang isang halagang meeting ng Katipunan sa Pasig, kumbaga sa pagkatapos nung meeting, may ceremonial yung pagpaputok ng baril, no, at ang dalawang nagpaputok ng baril, si Bonifacio at si Aguinaldo, no, parang hudyat yung seremonya ng pagkatapos ng kanilang lihim na pagpupulong sa Pasig. Para sa Magdalo. Para sa Magdiwang. Para sa Katipunan. Mabuhay ang Katipunan! Pero tila nagkamalat ng samang ito sa isang labanan. Dapat sana'y sanib puwersang lulusob ang mga Katipunero ni na Aguinaldo at Bonifacio upang kunin ang Intramuros sa kamay ng mga Kastila. Pero hindi raw sumipot ang panig ni Aguinaldo, dahilan para matalo sina Bonifacio sa laban. Yung revolusyon noong Agosto 1896, ang layunin ay kunin ang Intramuros sa kamay ng mga Kastila. So may plano na mula sa iba't ibang bahagi ay sama-samang sabay-sabay na lulusubin ng Intramuros. Isang bahagi rito ay magmumula sa Cavite, sa hanay nila Emilio Aguinaldo, pero hindi ito dumating, hindi sila sumunod sa planong ito. No? Siyempre may dahilan sila, sabi nila walang-wala yung hudyat at iba pa. No? Ito makikita nyo rito yung... Ayon kay Jonathan Balsamo, isang historian, may dahilan daw ang pagkakatalong ito ng grupo ni Bonifacio. Sa isang bersyon ng kwento, nadiskubre ng mga Kastila ang planong paglusob sa Intramuros ng mga Katipunero. Pinalakas ng mga Kastila ang kanilang puwersa sa Maynila at humina ang puwersa nito sa mga karatig bayan. Kaya nangyari sa Cavite, no, kokonte yung mga nakaharap ni medyo kokonte yung mga nakaharap na sundalo ni Aguinaldo. Paano mangyayari? Mananalo siya. Kaya ito yung panahon na natalo yung labanan sa pamumuno ni Andres Bonifacio, at yung mga malilit na labanan sa Cavite
ay nagwagi sa pamumuno nga ni Emilio Aguinaldo. Kaya nakilala siya, batang-bata, medyo bata pa, no? So, isa sa mga naging dahilan para maging popular nito si Emilio Aguinaldo. Kailangan natin baguhin ang sistema ng gobyerno natin. Sundin natin ang Amerika, hindi kagaya ng Espanya. Lalo pang lumaki ang sigarot sa hindi pagkakaintindihan ni Bonifacio at Aguinaldo nang maghayag daw si Aguinaldo na nais itong palitan ang kanilang kasalukuyang pamahalaan. Dapat daw ay sundin ang sistema ng pamahalaan ng Amerika. Dito na unti-unting nawasak ang katipunan. Ang dating samahang may isang layunin, tila hinati ng kanya-kanyang interes. Sa butuhan pa lang, nasaktan na si Bonifacio sapagkat mukhang nagkaroon ng dayaan. Kaya ang lalong masakit nung mahalal siya na ministro ng Interior na question siya ni Daniel Tirona. Insulto na yon. Kaya bunot ng baril si Tirona, si Bonifacio, babarilin niya si Tirona. Wala kang karapatang husgahan ng aking kakayahan! Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga katipunero sa labanan, para sa amin, as General Emilio Aguinaldo, ang narapat na maging pangulo ng ating gobyerno para magkaroon ng pagbabago. Sangayon kami! noong Marso 22 taong 1897, nagsagawa sila ng pagpupulong na tinawag na Tejeros Convention. Layunin itong magkaroon ng isang pinuno at magtatag ng pamahalaang revolusyonaryo upang maibalik ang puwersa sa pakikipaglaban. Ngayon, yung pagtatatag ng pamahalaang revolusyonaryo na nagkaroon dahil sa pulong sa nagpulong sa Tejeros noong 22-23 para magtatag ng pamahalaang revolusyonaryo. Lahat sang-ayon. Katunayan pa nga ang ang namahala ay si Andres Bonifacio. At maliwanag ang deklarasyon niya. Lahat ng napagkasunduan dito kailangan igagalang. Ninais daw ni Bonifacio na ayusin ang hidwaan nila ni Aguinaldo sa pagpupulong at muling magkaroon ng iisang hangarin. Pero yung nangyari noong March 22, 1897, pumasok si Bonifacio at sinubukan nga nilang ayusin na yung di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang balangay o chapters ng Katipunan sa Cavite. Nagkasundo sila na kumbaga papalitan na ang Katipunan. So nagkasundo sila na magkaroon ng bagong pamahalang revolusyonaryo. So nagkaroon ng halalan. Pero bago magkaroon ng Tejeros Convention, sinabi ni Andres na gagawin natin tong eleksyon pero igagalang natin kung ano yung kagustuhan ng nakararami. Hindi natin titingnan yung kanyang katayuan sa buhay. Ngayon, ang isusunod natin na ihalal ay ang magiging ministro ng ugnayan ng Panloob. Para sa amin, ang nararapat Nahalal si Andres Bonifacio bilang direktor ng Interyong Panloob, ngunit marin itong tinutulan ni Daniel Tirona na isang abogado na mayayamang elitista ng Cavite. Sa aking palagay, tila hindi karapat-dapat si Andres na maging ministro ng Ugnayang Panloob. Pero nung na-elect siya as sekretary ng Interior, anong ginawa ni Daniel Tirona? Sinabi niya na hindi siya dapat maging sekretary ng Interior dahil ang kailangan dyan isang abogado. Ang kailangan natin ay isang edukado at may kakayahang mamuno. Tila isang kalapastanganan ang winiwika mo sa akin, General Tirona. Wala kang karapatang husgahan ng aking kakayahan! Dali lang mga kasama. Dali lang, ayusin natin ito. Siguro nagalit si Andres Bonifacio at sabi nga ay tinutukan daw ni Andres Bonifacio si Tirona, inawat lamang ni Artemio Ricarte, no? At yun nga, so nag-walk out daw yung grupo nila Andres Bonifacio at parang dineklarang null and void yung meeting. Gayunpaman, sa kabilang banda, yung ibang grupo ay pinagpatuloy nila ito. At dito, nagmumula yung kapangyarihan ni Aguinaldo kung bakit siya kinikilala bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Sa isang banda, may mga nagsasabing terrible raw ang dayaan sa halalang ito.
no, may mga prepared ballots na, no? Hindi natin alam kung totoo 'yun. At isa sa mga banda pa, natural kasi parang mga Kabitenyo ito, magkakamag-anak, no? At magmumukhang taong labas si Bonifacio rito. Sa halalang naganap sa Tejeros Convention, naihalal si General Emilio Aguinaldo bilang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Bagamat wala si Aguinaldo doon, siya ang na-elect na presidente. Pero sa ilang accounts ng mga naroon, sina Mariano Alvarez, Santiago Alvarez, sinabi nila na nagkaroon ng parang dayaan sa eleksyon. So yung dayaan na yun yung resulta ng ating nasyon ngayon. Upang maging formal ang pagkapangulo ni Aguinaldo, nanumpa ito sa harap ng kanyang mga kababayan at kapwa katipunero sa bayan ng Kawit, Cavite. Pero hindi dinaluhan ng grupo ni Bonifacio ang seremonyas. Naniniwala ako, ang ating nasimulan sa ating samahang katipunan ang siyang tunay na magpapalaya sa ating bayan. Dahil hindi kinilala ni Andres Bonifacio ang pamahalaang itinatag ni Aguinaldo, nagdesisyon siyang magbuo ng sariling samahan. Tinawag niya itong Magdiwang. Yung pag-walkout ni Bonifacio, para sa akin tama siya sapagkat hindi ginalang ang napagkasunduan at nagtatag siya ng NAIC assembly na kung saan ay nagtayo din siya ng sarili niyang pamahalaan. Dalawa dito, ang kasama niya, si Pio del Pilar at si Mariano Noriel, ay bumaliktad at lumipat sa grupo nila Aguinaldo. Nakarating sa kampo ni Aguinaldo ang pagtatag ni Bonifacio ng panibagong grupo, kaya inatas niyang dakpin ang mga kasapi nito, kabilang na si Bonifacio. Ayon sa pagsasaliksik ng historia na si Dr. Luis Deri, isang saksi ang dumulog sa opisina ni Pangulong Aguinaldo. Binayaran siya di umano ni Bonifacio ng halagang 10 piso upang paslangin ang bagong halal na Pangulo. Dito raw inatasan ni Pangulong Aguinaldo na dakpin, litisin at paslangin si Bonifacio. Posible kasing gawa lang ito, no? Hindi natin alam, no? Subalit yun yung mga ginamit nilang maaari pinagbatayan noong lumitis kay Bonifacio kung bakit hinatulang guilty. At di ba ang hatol nga ay kamatayan, no? Para sa mismong nagtatag ng katipunan, hahatulan nila ng kamatayan. Sa isang pagpupulong ng grupong Magdiwang, biglang sumulpot ang mga tauhan ni Aguinaldo. Anong ibig sabihin nito? Mama na lang sa premo. Dito puwersahan dinakip ng mga sundalo sina Bonifacio. Ngunit nanlaban at nagpumiglas ang grupong Magdiwang. Nabaril ng mga sundalo si Ciriaco Bonifacio, ang nakababatang kapatid ni Andres. Sa deklarasyon ni Coronel Bonson na dinaan daw nila sa mabuting pakiusap, mali yun. Pinasok nila ng pataksil. Nung makita ng bantay sa itaas ng kahoy, bantay ng grupo ni Bonifacio na may dumarating, sabi ng bantay, may tao po dumarating. Sinuhin. Sa halip na sumagot yung dumarating, binaril yung bantay. Kaya bago napatay, nabaril din niya yung isang sundalo. Bago pumasok, bigla na silang pumasok. Noong nagkaputukan na, lumabas si Bonifacio at sinabi niya, "Wag mga kapatid yan." Anong ibig sabihin nito? Mama na lang sa premo. Subalit, nung paakyat pa lang siya mula sa kanyang bahay, kanyang kubo, sa deklarasyon ng isang doon kay Santiago Alvarez yung mula sa mga hanay ng grupo nila Bonson, ay biglang sumulpot si Pawa at tinarakan niya sa liig. Patalon na tinarakan sa liig si Andres Bonifacio. Hindi raw napuruhan ng saksak si Andres Bonifacio at ito'y nabuhay. Dinala ng mga sundalo ng Magdalo sina Andres Bonifacio at kapatid na si Procopio sa pulong himpilan ni Aguinaldo. Dito, nilitis sila sa salang pagtataksil sa bayan. Sa aking pananaw, hindi kailangan mamatay si Andres, kundi itapon na lang sa bundok na nirahan doon. Mayo 8, taong 1897, sinintensyahan sina Andres at Procopio Bonifacio ng parusang kamatayan. Kinontra daw ito ni Aguinaldo at sinabing nais niyang ipatapon na lamang ang magkapatid sa ibang lugar. Ngunit Mayong, kung mananatiling buhay magkakapatid na yan, ay maaari pa silang gumawa ng hakbang laban sa gobyerno. Kaya, makakabuti na patay na lamang sila.
Ngunit dahil nanaig ang kagustuhan ng ibang general sa pamumuno ni Mariano Noriel, kamatayan pa rin ang naging hatol sa magkapatid. Mayo 10, 1897. Dinala sina Andres at Procopio sa Mount Nagpatong sa Maragondon para isagawa ang parusa, kasama ang 4 na sundalo at si General Lazaro Macapagal. So binigyan si Lazaro Macapagal ni Mariano Noriel ng instruction, dalhin mo doon sa kabundukan si Bonifacio, itong kapatid niya, at ito yung instruction, buksan mo ito pag nandoon na kayo. So hindi pa raw niya alam kung ano talaga yung hatol. So pagdating doon sa lugar, na medyo liblib na, binuksan niya yung instruction at ang sabi doon niya ipatayin ang magkapatid, no? At yun nga. So binaril muna si Procopio, tapos sinunod si Andres Bonifacio. Ayon sa profesor at historian na si Jonathan Balsamo, mayroon pang isang bersyon ng pagpatay kay Andres Bonifacio. Tinangka pa umanong tumakas ni Andres at Procopio Bonifacio, pero inabot pa rin sila ng baril ng mga sundalo. Nagkwento parang nagsumbong yung mga kasamang sundalo ni Lazaro Macapagal, nagsumbong kay Guillermo Masangkay, isa ring katipunero, at ang sabi nga daw ay hindi naman daw binaril, kundi pinagtataga at chinap-chop, no, si Bonifacio. Sa panig ng mga apo ni Bonifacio, ang kasaysayan na lamang daw ang makapagsasabi sa tunay na nangyari. Hindi naman siguro galit yun or patawad, kundi it's a historical gap eh. Sa pagsasaliksik ng istorya na si Dr. Luis Derry, wala raw naganap na paglilitis sa magkapatid na Andres at Protasio. Kung titignan mo yung description ng mga testigo, sinaksak, sumalumpit ang dugo. Bumagsak silang dalawa na si Ensik Pawa. Ano ang pangalawa kong ebidensya? Na patay na doon sa limbon si Bonifacio. Taon-taon ipinagdiwang ng mga kaanak niya at kaibigan ang araw ng kanyang kamatayan. Abril 23. Unang pinagdiwang ito 1901, taon-taon. At noong 1903 sa pamumuno ni Jose Toriano Santiago, itinatag nila ang Samahang May Pag-asa upang itaguyod at palaganapin ang simulain ni Bonifacio. Katakataka kung April 23. So pag pinagdugtong-dugtong mo itong pagdiriwang ng mga grupo ni Bonifacio, pagkatapos ng himagsikan, at iyong mga deklarasyon ng mga nakakita, tunay ngang patay na si Bonifacio doon. Kaya ang implikasyon nito ay walang paglilitis. Pinalabas lamang di umano ng kampo ni Aguinaldo na nagkaroon ng patas na paglilitis upang palabasing dumaan sa proseso ang pagpaslang kay Andres Bonifacio. Upang mapagtakpan ang krimen. Nilimbag ito sa magazine na Sampaguita noong 1929. Kasi ito yung yung pinagtayo na ng monumento si Bonifacio. Yung monumento ngayon na talaga daw na hinatulan daw. Sa panig ng mga apo ni Bonifacio, ang kasaysayan na lamang daw ang makapagsasabi sa tunay na nangyari. Kahit ilang daan taon man ang lumipas, ay hindi na raw mabubura pa na isa si General Aguinaldo sa naging utak sa pagpaslang kay Andres Bonifacio. Hindi naman siguro galit yun or patawad, kundi it's a historical gap eh. Na hanggat hindi ikinokorek even ng ating historians, hanggat pilit na itatago yung ganon, laging ang dahilan na hindi natin pwedeng buksan yan kasi lalo lang mabubuksan yung Bonifacio Aguinaldo rivalry, hindi mo maaalis yun eh. Para naman sa pamilya Aguinaldo, masakit pa rin magpahanggang ngayon ang paratang na ito sa kanilang ninuno. Maliraw ang lumalabas sa ating kasaysayan. Masaklap dyan, may mga tao kasi talagang na gustong pagsabungin si General Aguinaldo at si Supremo. Yan ang problema eh. Ang naano ko lang, sana siguro kung napatuloy silang magkasama, nag-usap, siguro this would have been better, no? Wala na rin daw silang magagawa kung sakaling hanggang ngayon ay may naitatago pang sama ng loob sa kanila, ang pamilya Bonifacio.
Kasi ipinupurti si General na para bang mamamatay tao na deliberate na eto barilin mo si Gat Andres na para bang ganun kadali lang yun. Mali naman yun. Kasi nga yung mga malice yan, people with malice yan, na talagang hindi matanggap ang kakayahan ni General Emilio Aguinaldo. Na isang bagay na dapat talaga i-correct na hanggang ngayon ay naapektuhan pa rin ng mga tao na pinapatunayan na para ba ang napakasama ni General Aguinaldo na may court martial yan. As sino ba yung mga court martial sa mga may mga tigang magdiwang din. May tuturing na parehong dakilang Pilipino sina Andres Bonifacio at General Emilio Aguinaldo. Bagamat nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama, pinagbuklod pa rin naman sila ng isang hangarin, ang makamit at may pamana ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Siguro sa malawak na kahulugan ng salitang bayani, posible pa rin, at tingin ko karapat dapat pa rin naman kilalanin din yung mga nagawa ni Emilio Aguinaldo sa ating bansa, sa ating bayan. Kasi tao rin naman si Emilio Aguinaldo at yung iba rin namang mga bayani, posibleng may mga nagawa rin silang pagkakamali, posibleng pagdudahan din yung kanilang mga motibo, intention. Gayunpaman, may nagawa pa rin sila para sa bayan natin. Sa panahon din ng digmaan na nangailangan tayo ng mga pinuno, ay nariyan sila. Iba't ibang pagsasaliksik, sari-saring opinyon, ang mga naglitawan tungkol sa pagpatay kay Gat Andres Bonifacio. Pero tanging si Bonifacio lang mismo ang nakakalam ng tunay na pangyayari. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic. Atok mayabang ka! Mga traidor! Mga traidor! Mga traidor! Isa sa pinakamatapang at pinakamatalinong general ng ating kasaysayan, si General Antonio Luna. Magaling siya sa sandata. Ito pala yung ano niya, ito yung key dun sa kanyang pagiging warrior, no? Marksman. Expert marksman. Pero hindi tulad na ibang bayani, kapwa Pilipino raw ang kumitil sa kanyang buhay. Atok mayabang ka! Bumaba siya, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon, yung mga nakapaligid na sundalo ng mga kawit batalyon. O ayun, pinagtataga na siya. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay General Antonio Luna dito sa Crime Classic. Magiting na bayani, matapang na general, yan ang naging tatak ni General Antonio Luna sa ating kasaysayan. Ika-29 ng Oktubre 1866, ipinanganak ang bunso sa 7 magkakapatid na si Antonio Luna. Nakatatandang kapatid niya ang tanyag na pintor na si Juan Luna. Si Antonio Luna ay ang pamilya niya ay Ilocano, no, pero dito na siya sa Maynila pinanganak, no, at sa Binondo na. So anong ibig sabihin nun? So lumaki si Antonio Luna sa lugar na kumbaga isang commercial district, no, at masasabi nating may kaya yung pamilya niya.
Kaya nga 'di ba napag-aral pa siya sa Ateneo, no? At maging yung kanyang mga kapatid ay nagkaroon din ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos sa ibang bansa, no, sa Europa. At ganoon din naman si Antonio Luna. Sa edad na 15, nagtapos sa kursong Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila si Antonio Luna. Bata pa lang kinakitaan na siya ng debosyon, no, sa pagdukal ng karunungan. So, nung mag-prep siya sa Ateneo, siya ang naging top. Nung matapos yung equivalent ng AD, nagpunta siya sa UST, nagpa-enroll ng pharmacy. At doon, una niyang nakuha yung gantimpala sa isang paligsahan celebrating one of the known Dominican in the history of the order. Nagtungo sa Espanya si Luna para ipagpatuloy ang pag-aaral ng pharmacy. Dito niya nakilala ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Itinayo nila ang pahayagang La Solidaridad para ilathala ang mga maling gawain ng mga Kastila. Ginamit ang alias na taga-ilog sa pagsusulat. Eventually, nang magkaroon ng La Solidaridad Organization and La Solidaridad Fortnightly, nakasama siya at naging miyembro siya ng staff for 2.5 years. At hindi lang nun, even earlier than that, nag-aaral na siya ng military science. Noong 1898, panahon ng giyera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, formal nang sumali si Antonio Luna sa revolusyon sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. At nang siya nga ay mabigyan ng pagkakataong sumami sa himagsikan laban sa mga Amerikano, ay binigyan siya ng posisyon o nagkaroon siya ng pagkakataong mamuno sapagkat ito nga may background siya sa military strategies, no? Laban sa Yung old revolutionaries under Aguinaldo, nasanay yun sa guerrilla training and tactics, no? Ngayon, si Luna, dala niya yung moderno na pananaw kung anong gagawin sa army, kung anong organisasyon na dapat gamitin. Ngunit sa pamumuno ni General Antonio Luna, hindi may iwasang may ilang kawal si Pangulong Emilio Aguinaldong hindi basta-bastang sumusunod sa sistema ng matapang na general. dapat ang sundalo may disiplina. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Gusto niya talaga disiplina. Pag nagkaroon ng pagkakamali ang isa, hindi mo basta-basta pababasahan yan. Kasi personal yung relationship nyo. Yun yung hindi gusto ni Antonio dun sa army. No? Kaya gusto niyang baguhin yun. So tumaas yung rango niya hanggang maging pinuno siya ng buong hukbo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. May mga tao na sumuway sa kanya. So, may mga laban sana na nanalo sila. June 12, no? Independence Proclamation, etc., etc., no? Dinala siya doon sa Kawit pa yata noon, ang kinalalagyan nila Aguinaldo, at with that recommendation, and of course, with Mabini's support, he was accepted. Napasabak si General Antonio Luna sa maraming labanan noong panahon ng Filipino-American War. At isa sa bantog na labanang kanyang sinalihan ay ang giyera sa Caloocan. Sumanga sa kanya yung buong Filipino Army at saka ang mga leaders kasi kailangan maganda tayo sa counter-attack. Yung counter-attack noon was February 23. Ang ganda nila ang ganda ng plano Merong manggagaling sa norte, merong manggagaling sa east, merong manggagaling sa south. Pagsasalikupan nila yung mga no? Magiging matagumpay sana noon ang kampanya ni General Antonio Luna laban sa mga Amerikano. Hindi ka natulong sa Kawit. Kung madali ka! Kung madali ka! Ngunit walang tulong mula sa Kawit Cavite ang dumating sa Atras!
Hanolino was captain of the Kawit Battalion. Sabi, itong si Hanolino ayaw niya sumunod dahil nasusundin lang daw niya si Aguinaldo. At ang nangyari no, halos nalansag ang kamay nila, lalo ng Tondo. Ba't hindi kayo sumunod? Humingi kami ng tulong sa inyo pero hindi kayo rumuspende. Juanito, disarmahan sila. Simula ngayon, tanggal na kayo sa serbisyo. Dahil dito, pinarusahan at dinisarmahan ni General Antonio Luna ang batalyon ng Kawit. Balik mo yung mga display nila. Bagay na hindi sinang-ayunan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. At ibinalik muli sa serbisyo ang mga tauhang tinanggal ni General Antonio Luna. Maraming salamat, Presidente. Salamat sa namin. Sige, makakabalik na kayo sa serbisyo. Maraming salamat, Presidente. Dahil dito, pinabuti na lang ni General Luna na magbitiw sa pwesto. Sa araw na to, magbibitiw na ako sa aking tungkulin. Hindi ko na kayang pumunuan ang hukbong hindi naman sumusunod sa akin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Aguinaldo. Hindi ko to tatanggapin. Araw ka rin, Luna. Maiisahan kita. Saan ba dadalhin si General Antonio Luna Dapat ang sundalo may disiplina. ng kanya mga prinsipyo at paniniwala? Ano tinatawa-tawa mo dyan? At paano nga ba siya namatay sa kamay ng kapwa Pilipino? Mga traidor! Mga traidor! Gaano katotoong mga taga-suporta ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang pumatay kay General Antonio Luna? Ito ba ang tunay na kwento ng ating kasaysayan o pawang haka-haka lamang? Sadyang napakayabang talaga yung general na yan, Luna. Hindi nagustuhan ng ilang kasamahan ni General Antonio Luna ang kanyang pagiging strikto at prangka. Ano tinatawa-tawa mo Mas dyan? lalo pa itong sumiklap ng manindigan ng general sa ating kalayaan. Nagkaroon ng Treaty of Paris, no? December 1898. Okay, para matigil na itong gulo nito, bigyan natin ng autonomy ang Pilipinas. But under the Americans. So yung pro-autonomy, Paterno Benjamino, anti-autonomy, Mabini and Luna. They were for independence, etc. Saka, yun na ngayon ang naging antas ng bagong sigalot. Sa halip na magkaisa, ang usapin ng pagiging otonomiya at pagkakaroon ng sariling kalayaan ng siyang pinagmula naman ng pagtatalo ni na General Antonio Luna at Felipe Buencamino. Pagka si Antonio Luna nagalit, yung mga tao niya, sinasampal niya talaga. Sinampal niya si Buencamino. Si Buencamino, hindi naman yan basta-bastang tao. Siya ay mataas na tao, siya ay may sinasabi sa lipunan. Hindi pwedeng hindi magalit kay Antonio. Ang alam natin at ito'y sigurado tayo, nagbalak si Felipe Buencamino na kapag sabwatan siya kay Pedro Hanolino. Sila yung nag-usap, nagplansa. May araw ka rin, Luna. Maiisahan din kita. Presidente, may napag-alaman po ako. Ano yun? Si General Luna ay gumagawa ng pangkat laban sa iyong pamumuno. Balak po yata magkurita. Bukod sa dumaraming kaaway, Sige, makakalis. lumalakas din ang bulong-bulungan na plano raw agawin ni General Antonio Luna ang pagiging pangulo mula kay Emilio Aguinaldo sa pamagitan ng kudeta. Ibig ba ni Luna na ikudeta si Aguinaldo? Ang basis nila, June 2, naglabas si Luna ng kanyang suhestyon na magkaroon ng bagong gobyerno. Kasi nga, di ba, si Luna, si Mabini natanggal, mga May, pro-autonomy, Paterno Buencamino, faction. So, yun June, nakikita niya, sumasama ng katayuan at nag-suggest siya ng bagong gobyerno under Aguinaldo, pero ang isa sa mamumuno si Luna at meron siyang cabinet. Yun ang tinatawag na Gabinete de Puersa. So it was actually offered earlier by Aguinaldo to Luna. But that was the time when Aguinaldo still had the ear for Mabini. Eh nung una na yon, siguro hindi pa masyadong mabigat ang problema, ayaw ni Luna.
Pero nakita niya bumibigat, kailangan nito. Doon mo makikita yung problema ng pagsisimula ng ating pamahalaan, nating digmaan. Hindi mo makita yung talagang pagkakaisa sa hanay ng mga namumuno. Andoon yung sad to say, no? Makikita mo doon yung problema ng yung paghahangad ng kapangyarihan, inggitan, siraan na nagpabagsak, no, doon sa kanilang puwersa. Nang humihina ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo, ipinatawag niya si General Antonio Luna sa pamagitan ng isang telegrama. Ayon sa librong The Rise and Fall of Antonio Luna na isinulat ni Vivencio R. Jose, inimbita di umano ni Aguinaldo si General Antonio Luna na pumunta sa kumbento ng Kabanatuan upang pag-usapan ang magiging bagong gabineteng nais pamunuan ng general. Napansin ng iba, bakit ba parang on-war footing ang Kabanatuan? May kanyon pa. Nakatalatag ng mabuti ang mga sundalo. Talagang inaabangan siya. Hindi lang yon. Bakit may mga sundalo after Kabanatuan from go south? Bakit meron sa nag-aabang sa San Leonardo? Bakit may nag-aabang sa San Isidro? Bakit sila nasa Angeles patong Bamban? In other words, kahit nasa ano punta si Luna, may nakaabang. June 5, 1899, dumating finally si Antonio Luna sa kumbento ng Cabanatuan. Pagbungad niya doon sa kumbento, sa mismong pintuan, kitang-kita niya, no? Pedro Hanolino, kapitan, pinuno ng Kawit Batalyon. Sabi ganyan ni Antonio Luna sa Kastila, no? Hindi ba't pinatanggal na kita dahil sa karuwagan mo, tapos lakas ng loob mong pakita yung mukha mo sa akin? Yung agad na banat niya. So, asam na siya nung pagpunta pa lang niya, no? Tahimik lang si Hanolino, no? Pero ang mas ikinagulat di umano ni General Antonio Luna ay nang abutan niya sa itaas ng kumbento si Felipe Buencamino, ang taong nakaalitan niya tungkol sa pagkakaroon ng otonomiya sa Pilipinas. Si Buisider ba't Buencamino, wala bakbakan duel, verbal duel. Tapos habang nagbe-verbal duel, may pumutok sa labas. Di lalong nagalit si Luna. Galit na bumaba di umano si General Antonio Luna. Sino nagpaputok? Sino? Kinumpronta raw niya ang mga sundalong kasama ni Hanolino kung sino sa kanila ang nagpaputok. Dito na raw naganap ang hindi inaasahang pagkitil sa buhay ng Atok mayabang ka! Bumaba siya, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon, yung mga nakapaligid na sundalo, mga Kawit Batalyon. Ayun, pinagtataga na siya. Hanolino. Yung taga na una, si Hanolino. Si Buencamino matanda na nun. Hindi na pwede na. Tapos mga sundalo na. Sunod-sunod na saksak, pinagbabaril, no? Nina Pedro Hanolino at yung Kawit Batalyon. Hindi siya tinitigilan hanggang dumating yung kanyang aide na si Francisco Roman, si Paco Roman. At kakahintay, nainip. Pagkita niya, pinapatay na yung kanyang pinuno, no? Ngayon, pagtatanggol niya sana, siya rin ay inundayan na rin ng binaril na rin siya, inundayan ng saksak. So, dalawa silang na-assassinate, si Antonio Luna at si Francisco Roman. Mga traidor! Pinilit man lumaban, hindi na rin kinaya ng general dahil sa dami ng sugat na kanyang tinubok. Malinaw na sa kanya kung ano nangyayari, no? Ang sabi niya, assassins, mga traitor, coward. Mayroong tatlong sasakyan. Wala na siyang nagawa. At sa plaza sa Kabanatuan, binawian ng buhay ang matapang na general. Kahit na gano'n, lumaban siya, tumatakbo siya para makapapunta ng kasada at bumunot ang baril. Ang daming nagtulong-tulong sa kanya. Nakagulapay na siya, no? Usually, kung nakagulapay na nga, kumisan gumagalaw na gano'n, no? Kung gumalaw siyang gano'n, nagtakbuhan yung mga yung umaatake sa kanya dahil talagang malaki ang takot kay Luna.
Nang araw na paslangin si General Antonio Luna, ipinakuha at ipinasira raw ni Felipe Buencamino ang lahat ng dokumentong nakuha sa mga labi ng General. Ngunit may isang babae raw ang dumungaw sa bintana ng kumbento. Nung namatay na si Antonio, meron daw lumabas na matandang babae doon sa bintana ng kumbento. Tumanaw yung matandang babae. Sabi niya ganyan, nagalaw pa ba yan? Yung isang version naman, sinabi niya, nagalaw pa ba yan? Mga mamamatay tao kayo, mga masasama kayo. So, yung isang version, parang sinisigurado niyang patay na. Yung isa naman, sinabi na, ano kayo, no? Mga masasamang tao kayo, pinatay niyo siya. Sa dalawang version na to, iisa yung sinasabing taong matanda na ito, at ito yung nanay ni General Emilio Aguinaldo, si Trinidad Fami Aguinaldo. Dahil dito, lumabas sa usap-usapang maaring may kinalaman si Emilio Aguinaldo sa ginawang pagpaslang kay Antonio Luna. Pero mahirap din kasing tukuyin din si Emilio Aguinaldo kasi hindi lang naman siya yung posibleng, kumaga may kakayanan ng gawin doon, no? Maraming iba pang pinuno, mga kapanalig rin nila. Grupo-grupo rin sila na ayaw rin kay Luna. Eventually, si Apolinario Mabini, nagsulat siya ng memoryas niya na revolusyon, the Philippine Revolution, La Revolución Filipina, sa Guam, no? Habang naka-exile siya. At doon ipinakita niya, ayon sa kanyang sulatin, na hinint niya na parang may kinalaman talaga si Emilio Aguinaldo doon sa pagkamatay ni Andres Bonifacio at ni Antonio Luna. At ito yung isa sa dahilan kung bakit nabigo, bumagsak ang Republika. Ano ang naging motibo para paslangin si General Antonio Luna? At bakit si dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang itinuturong utak sa krimeng ito? Mga traidor! Mga traidor! Si General Luna ay gumagawa ng pangkat laban sa iyong pamumuno. Balak po yata magkurita. Maari kaya na ang bulong-bulungan na aagawin di umano ni Luna kay Aguinaldo, ang pagiging presidente ng Republika, ang nag-udyok na ipapatay ang matapang na general. Kailangan natin malaman kung yung telegrama na yun ay talagang galing sa kanya. Ang problema, pagkamatay niya, di ba, pagkasaksak sa kanya, namatay na siya at lahat, ang order ni Buencamino sa mga gwardiya ay lahat ng dokumento na nasa bulsa niya, kunin nyo lahat. So kung mahanap yung telegramang yun, makikita natin kung pirma nga ni Aguinaldo yun, sulat niya nga yun. Pero hindi na mangyayari yun kasi nga pinaggutay-gutay na nila yan. Sinira na nila yung mga ebidensya na yan. O no evidence, no case. Presidente, galing kay General Luna. Pero ayon di umano sa kampo ni Aguinaldo, sila raw ang pinadalhan ng telegrama ni Luna tungkol sa pagpunta nito sa kabanatuan. Kasi minimintain ng Aguinaldo faction na si Luna ang nagpadala ng telegrama. At hindi sila. Sabi nung bakit hindi tinago? Kung si Luna nagpadala, bakit hindi tinago yung kanyang telegrama? So walang ebidensya na si Luna. Samantalang si Felipe Buencamino, piniling kay Aguinaldo na linisin ang kanyang pangalan sa pagkakasangkot sa pagkamatay kay General Antonio Luna. Kaya ang ginawa ngayon ni Buencamino, sumulat siya. Humihingi ng parang clearance kay Aguinaldo. Na wala siyang kinalaman, yun ang hinihingi niya kay Aguinaldo. Hindi binigay ni Aguinaldo. Kapag binigay ni Aguinaldo, lalabas na si Aguinaldo ang diretsong nagpapatay. Isang araw matapos mapatay si General Antonio Luna, pinarangalan at inilibing ang kanyang mga labi sa kabanatuan. Ayon pa rin sa aklat ni Vivencio Jose na The Rise and Fall of Antonio Luna. Dinaluhan ng mga mismong pumatay kay General Antonio Luna ang kanyang libing. Apparently, nung ang naglibing sa kanya at nagkaroon ng funeral service for him, yung may mga taong pumatay sa kanya.
Ang isa sa mga nananatiling palaisipan ay wala ni isang naparusahan sa mga pumatay kay General Antonio Luna. Dahilan upang isipin na may basbas ng nakatataas ang isinagawang pagpatay sa General. In fairness to Aguinaldo, nagkaroon siya ng pagkakataon sa kanyang mga gunita ng himagsikan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Kung meron daw siyang pagkukulang doon sa nangyari sa Kabanatuan, ito yung hindi niya napanagot yung mga tao na gumawa noon. So doon mo makikita na at least sa kanyang gunita, tinuturing niya na nakila talaga si Antonio. No? May kahinaan, pero yun nga, nagkaroon ng away yung mga tauhan niya at hindi niya napanagot yung mga gumawa noon. Mahigit isang siglo na ang lumipas mula ng paslangin si General Antonio Luna. At sa tagal ng panahon, mas marami pa rin na naiiwan na katanungang naghihintay na mapunan ng mga kasagutan. Gayunpaman, ang mas mahalaga raw ay ang mga aral na naituro at natutunan natin mula sa nagdaang kasaysayan. Ultimately, sa huli, ang aral sa buhay ni Antonio Luna, no? Sa kabila ng mga personal flaws mo, huwag kang titigil na magmahal sa bayan. Kasi kikilalanin din yan o it will not be in vain. May patutunguhan yan. Sa panahon ng digmaan, nasubok yung kanilang karakter. Di ba? Ano ba talagang sinulong nila? No? Self-preservation, sarili interest, o talagang buwis buhay para sa bayan. No? Yun yung mga pagkakataon. At the same time, yun nga, pag tinignan natin, sinubukan natin din, nagiging critical tayo. Nagiging critical tayo sa sarili natin, no? At doon sa mga namumuno sa atin ngayon. Nakita na natin, bumagsak ang unang Republika ng Pilipinas, ang ating unang pamahalaan sapagkat hindi nagkasundo-sundo, hindi nagtulungan, hindi rin talaga nagtulungan. Naging problema yung politika sa unang pamahalaan ni Aguinaldo. Sana matuto tayo. Kasi pag matuto tayo ay maintindihan natin na kailangan hindi na ito maulit. Atok mayabang ka! Mga traitor! Nananatiling palaisipan kung sino ang may kagawan sa pagpatay kay General Antonio Luna. Masakit isipin na kapwa Pilipino ang tumapos sa buhay ng ating magiting na general. Ngunit kailangan natin itong tanggapin bilang bahagi ng ating kasaysayan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanab. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic. Kilala si Aurora Aragon Quezon bilang unang ginang ng Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na si Manuel Luis Quezon. Malaking bagay ang ginampalan ni Aurora sa buhay ni Manuel Quezon ay yung ipaglaban nila ang karapatan ng kababaihan ng Pilipinas na sila ay makaboto. Pero tila kinubli sa kasaysayan ang tunay na kwento ng kanyang kamatayan. Bakit inambush si Aurora Quezon at sino ang utak sa pagpatay sa kanya? Basically, na-shock yung mga tao. Nobody expected it kasi although very active yung Hooks at that time and nafe-threaten nga yung Manila at that time already, walang may akalain na mamamatay si Mrs. Quezon in that manner. Doña Aurora, widow of former President Quezon, was ambushed.
and slain by the hooks. Magandang gabi. Ako si Martin Andanat. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Aurora Aragon Quezon. Dito sa Crime Festival. Ipinanganak si Aurora Antonio Aragon noong Pebrero 28, 1888 sa bayan ng Baler, Tayabas. 9 na taong gulang noon si Aurora nang mamulat sa mga kaguluhan sa himagsikan. Ang ama niya, na si Pedro Aragon, ay dinakip ng mga kapangyarihan ng Kastila sa Baler at pinakulong sa Fort Santiago dahil pinakinalaan si Pedro Aragon na siya ay isa sa mga utak ng himagsikan na nangyari sa Baler. Kaya naiwan doon ay ang kanyang ina, siya at 2 kapatid ng babae. Sila naman ay kinupkup ng pare, kaya sila ay napaloob ng simbahan. At takot na takot daw siya at nagpuputukan at yun ang tanda niya bilang bata. Ayon sa librong Assassination and Conspiracies ni Manuel Martinez, 13 taong gulang pa lang si Aurora nang mamatay ang kanyang ama noong 1901. Napilitang magtrabaho sa isang sakahan sa Baler silang magkakapatid at lumipat sa isang maliit na kubo. Sa hinarap na kahirapang ito, nabuo raw ang personalidad ni Aurora sa pagtingin ng pantay sa mayaman at mahirap. Doon daw lumaki ang aking lola doon sa bahay ni Manuel Quezon. At nag-aaral siya ng Kastila, kaya daw magkakasama sila. Dito raw nagsimulang mas maging malapit sina Manuel Quezon sa pinsan niyang si Aurora Aragon. Mula nung sila yung mga bata, malapit silang magpipinsan. Medyo malaki ang agwat ng edad ng ni Manuel kay Aurora. Pero paboritong pinsan daw niya, mga bata pa sila. Sa pagdaan ng panahon, tuluyang nabuo ang pag-iibigan nila Manuel at Aurora kahit na sila ay magpinsan. Ngunit hindi ito naging madali dahil sa pagtutol mismo ng kanilang pamilya sa kanilang relasyon. Parang ayaw ng ibang members ng family na ipakasal sila because yun nga, may relation, may blood relationship. So yung ginawa nila is tumakas sila at pumunta sila sa Hong Kong. Pero nauwi rin ang pag-iibigan ni Manuel at Aurora sa pag-iisang dibdib. Disyembre 1918, nang magpakasal sila Manuel at Aurora sa Hong Kong. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 4 na anak. Si Maria Aurora o Baby, Maria Zenaida o Nini, Luisa Corazon Paz, at Manuel Lucio Jr. o Nonong. The final step to freedom. Marso 24, 1934, nang maaprubahan ang Tidings-McDuffie Act of Philippine Independence Act. Be granted independence and finally become a republic. Isang federal na batas ng Estados Unidos kung saan nakasaad na matapos ang 10 taon ay makakapagsarili na ang pamahalaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Part of the terms ng Tidings-McDuffie Act is gagawa tayo ng sarili nating saligang batas, constitution. So nagkaroon ng constitutional convention and inaprubahan yan ng US. And under the terms of yung constitution na yun, tayo na ang boboto sa presidente ng Pilipinas. Nobyembre ng sumunod na taon, ginanap ang kauna-unahang halalan ng Pangulo ng Pilipinas. At ang naluklok sa pwesto, si Manuel Quezon. Conscientiously fulfill my duties as President. Habang abala si Pangulong Quezon sa pamamahala sa ating bansa, nanatili sa kanyang tabi si Aurora. Pakilala ni Lolo Quezon sa akin lola ay kanya raw mahal sa buhay, ang kanyang best friend at ang kanyang numero 1 supporter. Panahon ng digmaan at lumating ang Hapon sa Pilipinas kaya nagpasya si Pangulong Quezon na ilipat ang gobyernong Commonwealth sa Corregidor.
kung saan nanumpa si Pangulong Quezon ng kanyang pangalawang termino noong Disyembre 30, 1941. In-evacuate yung Commonwealth government from Manila to Corregidor para hindi makuha o hindi ma-capture ng Hapon at magamit si Quezon bilang political tool. So in-evacuate sila sa Corregidor at doon nanirahan si Quezon at si Mrs. Quezon at yung pamilya nila for about 3 months. Pebrero 1936, dahil sa patuloy na panganib mula sa Hapon, nilisan ni na Pangulong Quezon at ng kanyang pamilya ang koridor at napilitang magtungo sa Australia. Gusto niya sana sa Australia lang because medyo malapit pa sa Pilipinas. But sabi ng Amerikano, may threat pa rin, baka mag-invade yung Hapon sa Australia. So in-evacuate yung buong Commonwealth government at si Mrs. Quezon at ng pamilya to Washington, D.C. Nagkaroon ng tinatawag natin na government in exile. So doon nanatili yung Commonwealth government throughout the rest of the war. Pero hindi lamang giyera at politika ang hinarap na problema ni Aurora Quezon sa ibang bansa. Sa Quezon kasi may tuberculosis and naging mas grabe yun nung nasa Corregidor siya kasi nasa maliit na tunnel sila. So eventually namatay siya dito sa tuberculosis noong 1944 and then namatay siya bigla. Hindi siya nakabalik dito. Dahilan para lumipat sa California si Aurora at ang kanyang mga anak at dito siya nagboluntaryo bilang nurse sa Red Cross habang naghihintay na makabalik sa Pilipinas. So si Mrs. Quezon continued to stay in the States. Byuda na siya. She continued to take care of the family and sumuporta siya sa campaign to help Filipinos. So inikot siya sa States para makakuha ng mga donations, ng awareness ng Amerikano tungkol sa nangyayari sa Pilipinas. So she continued to be active even though namatay na yung asawa niya. Makalipas ang 1 taon, nakauwi ng Pilipinas si Aurora at kanyang mga anak at hinarap ang kanilang bagong buhay. Inalok siya ng Liberal Party para tumakbo bilang senador pero tinanggihan niya ito. Pagkus, kanyang pinamunuan ang Philippine National Red Cross noong 1947. Sinabihan niya lahat na wala raw siyang alam sa politika at may kanya-kanya raw tayong paraan kung paano tayo makakatulong sa ating bayan. And that was one thing very good about her na hindi niya ginamit yung parang potential power na to campaign for other people. Isang beses lang niya ginawa ito nung nag-run for election si Rojas against Osmeña. Kumampi siya kay Rojas because talagang alam niya na gusto ng asawa niya na si Rojas ang magiging successor ni Quezon. Talagang hindi matatawaran ang mga nagawang proyekto at programa ni Aurora Quezon para sa mga Pilipino. Kaya malaking palaisipan sa lahat kung bakit pinatay ang dating unang ginang. It's very ironic kasi yung moral standing ni Mrs. Quezon, nag-boomerang talaga yung ambush na yun sa Hooks. Ang laki ng backlash sa Hooks. Kasi naging international affair ito. And then the heads of state ng ibang mga bayan, even the Vatican, recognized na tragedy ito. Abril 28, taong 1949, tinambangan ang sasakyang may lulan kay Aurora Quezon habang bumibiyahe patungong Baler, Quezon. Isa itong malaking balita na tinutukan ng marami. Pero sino ang may gagawa ng pag-ambush na ito sa dating unang ginang? Kahit na delikado ang daan patungong Baler dahil sa mga nagkalat na rebelde. Delikado daw doon, daming hook. Ako, siguradong kilala ni Luis Tarok ang puting buko, kaya sigurado kung hindi niya ako sasaktan. Ipinagsawalang bahala ito ni Aurora Quezon para lamang daluhan ng pagbubukas ng ospital na ipinangalan sa kanyang asawa. Sige, mag-ingat ka pa rin. Salamat. Doña Aurora, ba't di mo gamitin ang presidential airplane para sa iyong paglalakbay? Ay, maraming salamat po, Presidente, pero mas magandang sabay-sabay kami at may mga kasama naman po kami ng mga militar. Mapanganib ang iyong daraanan. Bago pa man umalis papuntang Baler ang grupo ni Aurora Quezon, ay marami nang nagpayo sa kanyang huwag nang ituloy. Presidente, dahil marami naman po kami kasama at
Kahit ang Pangulong Elpidio Quirino ay tinangkang kumbinsing gamitin ang eroplano ng Pangulo para sa kaligtasan ng unang ginang. Salamat din. Matapos makapagsimba, agad na naghanda mag-ina sa kanilang biyahe kasama ang anak na si Maria Aurora o Baby. Papunta sa Baler si Mrs. Quezon. This was a very high-profile event na gusto nang pumunta sa Baler kasi unang-una, hometown ni President Quezon, hometown din niya. But she was expected to go there to also deliver a formal speech relating to labor, yung conditions ng labor. Sabihan mo yung ibang PC na wag na mag-uniform para hindi na tayo Alas 5:30 ng umaga, umalis ang grupo ni Aurora mula sa kanilang tahanan sa Gilmore Avenue, lungsod ng Quezon. Ayon sa librong Assassinations and Conspiracies ni Manuel Martinez, binubuo ng 13 sasakyan ng grupo ng dating unang ginang. Kasama niya sa sasakyan ang anak niyang si Baby, si Felipe Buencamino na asawa ng kanyang anak na si Nini, at si Lieutenant Colonel Antonio San Agustin na siyang nagmamaneo ng sasakyan. Habang nakaupo sa bandang likuran ng sasakyan si Aurora, ay napapagitnaan ni na Mayor Ponciano Bernardo ng Quezon City at ang dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si Major General Rafael Halandoni. Sir, Sergeant, sigurado pa itong road na dinadaanan namin na safe. Hihinto ang grupo pagdating sa Kalaanan, Nueva Ecija para siguraduhing ligtas ang tinatahak nilang ruta. Huwag po kayo mag-alala, safe po yan. Salamat, Sargento. Iingat po kayo. Sa tindi ng alikabok sa daan, pinaunang dumaan ni Aurora ang kanyang sasakyan sa grupo at maiiwan ang ibang kasamaang sasakyan. Colonel, mauna na tayo sa kanila at maalikabok. Ayon naman sa librong Aurora Quezon, Her Life and Deeds, sa bungabong Baler Highway hinarang sila ng isang lalaking armado ng baril. Aurora, bababa lang ako Tatanungin ko lang kung baka may kailangan yung tao. Sinubukan siyang kausapin ni Mayor Bernardo pero bala ang sinagot sa kanya nito. Huwag kayo magpapaputok. Guguputon ni Ginang Quezon. Inuulit ko, huwag kayo magpapaputok. Pagdating sa sitio sa Labusog, Barangay Labi, sa Bungabong, Nueva Ecija, pagdating nyo sa isang kurbada ron ay nakaharang ang kurbadang ito. At doon ay pinaulanan sila ng mga bala. Iba naman ang bersyon sa akda ni Manuel Martinez na Assassinations and Conspiracies. Ayon sa kanyang pagsasaliksik, nang hinarang sila ng mga armadong kalalakihan, imbis na si Mayor Bernardo ang bumaba, si Major General Halandoni ang bumaba sa sasakyan para makiusap sa rebelde. Pero agad daw itong hinampas sa ulo ng baril kaya nawala ng malay. Habang pinaulanan ng balang sa sakyang may luna kay Aurora. Hindi ako nagkakamali ay siya ay agad-agad lapas lang. Ngunit ang aking tiya ay hindi namatay agad. Sinalakay daw ang sasakyan pagkatapos paulanan ng bala ng mga armadong malalakihan at binayoneta tila ang tiya ko. At kinuha ang mga hikaw nila at pinakawat. Ang unang asawa ng aking ina na si Felipe Buencamino ay hindi namatay agad doon. Siya ay nakaabot pa sa ospital ng Cabanatuan. Nabuhay lamang sa kanilang sasakyan. Kung hindi ako nagkakamali ay ang dating Chief of Staff na si General Halandoni. Mga labi na mga kasama ang sumunod na tumambad kay Major General Halandoni nang siya ay magkamalay. Kasama ang dating unang ginang na si Aurora Quezon. Basically, na-shock yung mga tao. I think nobody expected it kasi although very active yung Hooks at that time and nafe-threaten nga yung Manila at that time already, walang may akalain na mamamatay si Mrs. Quezon in that manner. Very dramatic, very sudden, unexpected talaga. Hindi nila alam talaga. So, yung state of shock talaga. And then the heads of state ng ibang mga bayan, even the Vatican, recognized na tragedy ito. Kasi walang political ambition si Mrs. Quezon. Wala naman siyang ginagawang masama. Very civic conscious. Tapos gusto niyang tumulong sa mga tao.
it was a senseless killing. Walang malinaw na motibasyon kung bakit ginawa. Pero biktima siya ng mga panlipunang puwersa na nagtutunggali ng panahon na yon. Kwento ni Ricky Quezon Avancenia, anak ni Zenaida Onini. Hindi raw naging madali para sa kanyang ina noon ang pagtanggap sa nangyari. Sa isang iglap, nawala na parang bula ang kanyang ina, kapatid at asawa. Ginong Quezon, ma'am, kinalulungkot po namin sabihin, patay na po si Doña Aurora. Ha? Sigurado mo ba kayo napatay si... Sigurado po. Tinambangan po sila ng mga hinihilalang Hook Balahap sa Nueva Ecija. Nakikiramay po kami. Ang mayahan tulad ko lang ay nung mamatay si Ninoy Aquino, napakaraming biglang lumabas sa kalye. Nakakita ako ng mga litrato sa dyaryo nun. Ang daming tao lumabas. At nagluluksaan sa bayanan. Katulad din nung kay Ninoy Aquino, may halong galit. Kaya nang pagkatapos nun ay nanghina ng malakas, nang malaki ang panghihinang nangyari sa kilusan ng Hook, gawa ng napakarami nang nagalit sa kanila. At ang buong bayan nun ay talagang masasabi mong nasadlak sa dusa. Magkahalong lungkot at galit ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagkamatay ni Aurora. I think it na-build up tuloy yung anti-Hook sentiment. Kasi bakit papatayin si walang rason, walang dahilan. So nag-boomerang talaga, nag-backfire yun. Yung image ni Doña Aurora as former First Lady was still very strong. So parang may moral authority din siya. Siya yung biyuda ni Quezon. So parang nandun yung sense of authority pa rin. Yung sense of respect ng tao. Kasi kawawa naman, namatay yung asawa. But yung figure, yung towering figure niya bilang moral authority, leader to Filipino women, nandun pa rin yun. Sa pagkamatay ng isang simbolo ng pagkikipagkapwa ng mga Pilipino, sino ang may kagawa ng brutal na pagpatay sa dating unang ginang na si Aurora Quezon? Wala na itong nasa harap. Tigunsa, wala ng pulso. Masusing inimbestigahan ang nangyaring pananambang sa grupo ng dating unang ginang na si Aurora Quezon. Isang babae, wala ng pulso. Nakita mo ba yung mga pangyayari? Hindi po eh. Hinaharap po kami ng mga armadong lalaki. Paano mo nasaksiyan yung lahat ng mga pangyayari? Nung panahon na iyon, ang mga rebeldeng Hook Balahap o Hukbong Batalyon laban sa Hapon ang matinding kinakatakutan sa Central Luzon at ibang parte ng Northern Luzon. Tapos pinagbabaril po kami. Sa palagay mo mga ilang tao kaya ang may kagagawa nun? Kaya agad silang naging pangunahing suspect sa nasabing pananambang. Lumabas sa investigasyon ng Philippine Constabulary na halos 200 rebelde ang namaril sa grupo ni Aurora. Nung nakita nila, nag-investigate yung mga authorities, nakita nila na parang may mga kulang din. Parang ninakawan nga yung victims. Ayon pa rin sa investigasyon, kinuha ang mga alahas at bag ni Aurora. Marilur, saryo lang naman ito sa bag. Ayon naman sa librong Assassinations and Conspiracies, ang parehong mga gamit na ito ay natagpuan sa isang operasyon ng pagdakip sa mga Hook. Palagay ng aking ina ay yun na nga ang mga nahuli ay sila mga tumambang ay gawa ng may naibalik sa nanay ko ng mga personal na gamit na galing sa pitaka ng asawa niya. Mga litrato, hindi ako nagkakamali o kung anong personal na gamit. Na nahuli daw ng mga sundalo na sumalakay dun sa mga tumambang sa pamilya ng aking ina at ni Mrs. Quezon. Pero mariing itinanggi ng Supremo ng Hook Balahap na si Luis Taruc ang mga bintang sa kanyang grupo. Pinagdiinan niyang sila ay inosente, kaya siya ay gumawa ng sariling investigasyon.
Umabot hanggang sa Korte Suprema yan at meron mga nakondik. Doon ako nagkakamali. Ngayon, ang liderato ng HOOC ng panahon na yun, na kasama si Casto Alejandrino, ay agad-agad nagsabi na walang kinalaman ang liderato ng HOOC dito. Ako mismo ay nakausap ko si Casto Alejandrino nung siya ay may edad na. At sinabi sa akin, Ricky, wala kami kinalaman. Mahal namin ang iyong lola. At alam namin ang puso niya ay para sa Maralita at sa mga nahihirap. Parang sinasabi ng iba na parang breakaway group ng HOOC. Yun. Kasi hindi naman inutos. Sa pakikipag-usap noon ng apo ni Aurora na si Ricky Quezon Avancenia kay Luis Taruk, napag-alaman niyang isang nagngangalang Commander Biernes ang responsable sa panambang sa kanyang lola, ama, at kanyang mga kasama. Sa mga commander ng HOOC ang nagsagawa noon. At ang malungkot dito ay hindi na nahuli yung si Commander Biernes. Kaya ang alam lamang natin ay ang sinasabi ng liderato, no? Na hindi pinlano ito at hindi inaprubahan ng kataas-taasang komite o Politburo ng HOOC, ng Central Committee nila, at may isang Commander Biernes na nangahas na gawin ito. Hindi na malaman kung para sa anong dahilan. Hindi natukoy sa investigasyon kung sino o anong grupo ng rebelde ang tunay na may pakana ng panambang sa dating unang ginang. Nanatiling blanco sa pahina ng kasaysayan kung sino ang responsable sa pagkakapatay sa dating unang ginang. Maraming mga theories about that. No, yung isa, of course, was talagang alam nila na si Mrs. Quezon yun at binaril nila to show na ganun sila kalakas. Gaya ng nasabi ko, hindi gaanong nabusisi. At hanggang ngayon, hindi malinaw kung sino yung pumatay sa kanya. At ang tanging walang napaparusahan at ang tanging nagawa natin para alalahanin si Doña Aurora, ipangalan yung Aurora Boulevard sa kanya, nagawa natin para alalahanin si Doña Aurora. Sa darating na anibersaryo ng pagkamatay ni na Aurora Quezon at kanyang mga kasama sa Abril 28, unti-unting inaayos ng kanyang pamilya ang isang shrine na magpapaalala sa mga tao ng kanyang mga naiambag sa lipunan. Saan namin dayuhin ang mga tao ito upang maging aral na walang kahihinatnan ng karanasan. Na tayo mga Pilipino ay dapat magtulungan sa mapayapang pamamaraan at habang may nagbubuhis ng buhay ay hindi pa tayo umaabot pagbulaklak ika ng ating tunay na kasarinlan at pagtamasa ng kapayapaan. Hindi pagkakait ng oras at dedikasyon. Kasi pwede rin naman na unang ginang siya na umasa na lang siya na si Quezon na lang yung laging nakikita. Pero ginawa niya yung bahagi niya. Hindi man kasing publicized kagaya ng kay Quezon. No? Aktibo siya dun sa mga organisasyon. At yun lamang pong tagumpay ng kababaihan para makaboto sila. Hindi natin to dapat kalimutan. At si Doña Aurora Quezon ay isa sa mga principal na tauhan na tumulong para makamit ito ng mga kababayan nating kababaihan. Mahigit 6 na dekada ang lumipas pero hindi pa tuluyang nagsasara ang aklat ng kasaysayan sa pagpatay kay Aurora Aragon Quezon. Tanging ang mga alaala at kontribusyon niya sa panungkulan bilang unang ginang ang kanyang iniwan para sa atin. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.
Mabuhay! Mabuhay ang Ilonggo! Isang magiting na pinuno ng himagsikang unang lumaban sa mga Kastila. Sa ganito marahil natin kilala ang bayaning si Diego Silang. Isa siya sa mga unang nag-alsa laban sa mga Kastila. Wala pang propaganda, wala pang Rizal noon, wala pang Bonifacio. Si Diego Silang ay nakipaglaban na. Meron na siyang alam ano ang dapat, ano ang mabuti, at ano ang dapat ibigay sa mga mamamayang Pilipino. Alam na ng mga Pilipino kung ano yung nais nila, no? At alam na nila yung hinihiling nila na pagbabago mula sa mga Espanyol. So, nung nakita niya na sakop ng Britanya ang Maynila, magkakaroon siya ng lakas ng loob na may kahinaan din pala. Na magkakaroon siya ng idea na mahina din pala yung Espanya. Pero ano nga ba ang tunay na kwento ng kanyang kamatayan? Walang talo. Laging panalo. Kaya naging threat talaga. Noong una, hindi nila alam kung paano susupilin. Kasi hindi nga nila inasahan, no, na ganito karami at ganito katindi yung pagkilos nila. Ang tanging daan para supilin ito ay patayin yung leader. Sino man ang makahuli at makapatay kay Diego Silang. Siyempre, nagiging embarrassment na nila yun. Baka sumunod pa yung ibang probinsya, sundin ang ginawa ni Diego, kailangan matapos na. The assassination was simple. Binaril siya sa likod. Magandang gabi. Ako po si Martin Andanar. Ating tuklasin ng bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa karumal-dumal na pagpaslang kay Diego Silang dito sa Crime Classic. Ipinanganak noong Disyembre 16, 1730 sa Caba, La Union, ang bayaning si Diego Baltasar Silang. May kaya ang kanilang pamilya. Prinsipalya o mga nagmamay-ari ng lupa ang mga magulang ni Diego na sina Don Miguel Silang at Doña Nicolasa de los Santos. Pero sa halip na mamuhay sa karangyaan ang batang Diego, ay maaga siyang naulila. Namatay yung mga magulang pero wala rin naman record to show na kung ano ang ikinamatay ng magulang. Naiwan si Diego sa pangalaga ng kura paroko ng vegan na si Padre Cortes y Oriola. Nanilbihan siya dito bilang mensahero. Diego, masok ka. Okay. Dalhin mo to sa Maynila, kay Monsignor. At dahil likas na masipag at matalino si Diego, madali niyang nakuha ang tiwala at kumpiyansa ng padre. Ang description sa kanya ay talagang napapagkatiwalaan ng mga tao. Meron siyang kakayahan na makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Marunong siya, mabilis daw kumilos at matalino. At pinagkakatiwalaan siya ng mga pari at mga praile nung araw. Kaya hindi sila maniwala na pinangunahan niya ang Ilocos Revolt ng 1762. Sa edad na 27, nakilala ni Diego ang bumihag ng kanyang puso na si Maria Josefa Gabriela o mas kilala bilang si Gabriela Silang. Gabriela, tinatanggap mo ba ang aking pag-ibig? Oo. Biyuda noon si Gabriela Silang, ngunit agad naman silang nagkaibigan ni Diego at nauwi sa kasalan noong 1757. Sa kanyang paglalakbay bilang isang mensahero, namulat ang kamalayan ni Diego sa mga pangangaping dinaranas ng mga Pilipino sa mga Kastila. Pagbiyahe niya mula Ilocos hanggang Manila, naririnig niya ang mga usapan. May mga ideas na pumapasok din sa kanya tungkol sa kaawa-awang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Mataas ang kanilang tribute, mga Kastila ay masyadong abusero, walang karapatan na mabuhay ng masagana ang mga native. So, tinawag nilang Indio.
Noong Oktubre 1762, kasagsagan ng British occupation of Manila o ang digmaan sa pagitan ng mga Espanyol at Briton nang masaksihan ni Diego ang kahinaan ng mga Kastila sa pamumuno sa Pilipinas. Alam na lang mga Pilipino kung ano yung nais nila, no? At alam na nila yung hinihiling nila na pagbabago mula sa mga Espanyol. So, nung nakita niya na sakop ng Britanya ang Maynila, magkakaroon siya ng lakas ng loob na may kahinaan din pala. Na magkakaroon siya ng idea na mahina din pala yung Espanya. Sino ang gustong sumapi sa ating kilusan? Dito na lumakas sa loob ni Diego para maghimagsik at patalsikin ang mapang-aping mga Kastila. Nung bumalik siya sa Vigan, nag-start siya na mag-organize. Realize niya na the fact na nakuha ng Britanya ang Maynila at ang parts of Cavite, ma-exempt yung mga tao sa pagbayad ng tributo or ng buwis. Kasi ang reklamo talaga karamihan ng mga Pilipino, kinakatasan sila eh. Kinakatasan sila sa pamamagitan ng buwis, pero wala namang reforma. Ngunit nang malaman ng mga praile ang planong pag-aalsa ni Diego, Kailangan una natin mapasok dahil nandito lahat ng pagamitan ng Kastila. Pinadadali na sama ko, Diego! ay agad siyang ipinadakip ng mga ito. Hayaan mo asawa ko, makakalaya rin ako. Hindi nila naiintindihan or kusa nilang hindi iniintindi yung dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Kung bakit nag-alsa si Diego Silang. Sasabihin halimbawa ng ilang mga praile na, wala naman siyang dahilan para mag-resist sa mga Espanyol kasi parang pinagkakatiwalaan naman siya. Ngunit sa halip na matakot at panghinaan ng loob ay mas lalong nagalit at lumakas ang paninindigan ni Diego na maghimagsik at palayain ang Ilocos mula sa mga Kastila. Lalo siyang naging matapang at wala nga, hindi nga siya natakot eh. Lalo lang niyang pinaigting ang kanilang pagpupulong. Sa pagkakakulong ni Diego, tuluyan nang nag-alab ang kanyang pagnanais na makalaya sa pangapi ng mga dayuhan. Pero saan ba dadalhin si Diego ng kanyang mga ipinaglalaban? Mauuwi ba ito sa tagumpay o matatapos lang sa kanyang kamatayan? Mabilis kumalat sa mga Kastila ang sinalihang revolusyong grupo ni Diego Silang. Pinadadali na sama ko, Diego! Kaya agad siyang ipinaaresto at ipinakulong. Ito na ba ang pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban o simula pa lamang ng himagsikan? Ito na to ang kailangan mo na. Sa tulong ng kaibigan ni Gabriela Silang na si Tomas Milan, isang makapangyarihang mestizo sa Vigan, napalaya si Diego sa kanyang pagkakakulong. Pagkalaya, formal nang sinimula ni Diego Silang ang Ilocos Revolt noong 14 ng Desyembre 1762. Inilapit nila ang kanilang manifesto o mga kahilingan sa mga namumunong praile. Yung mga nabanggit na mga kahilingan nila ay una, patalsikin yung alkalde mayor ng Ilocos. Yung alkalde mayor yung parang governor, yung nangunguna sa probinsya ng Ilocos. Si Antonio Sabala na sinasabing nagmalabis doon sa privilege. Pangalawa, tanggalin yung polos, yung sapilitang paggawa. Pangatlo, na pinakamabigat, gusto nilang patalsikin lahat ng mga Espanyol at Spanish mestizo sa Ilocos. Makikita mo na sa personalidad ni Diego Silang di ba, na kaya niyang mag-demand. Matalino talaga siya. 1700s, sino-sino ba ang mga Pilipino na nanghihingi na ng mga ganun? O nakikita ang kanilang kalagayan? Matapos gumuho ang negosasyon sa pagitan ng mga Kastila at ng puwersa ni Diego Silang, agad namang nagliyab ang apoy ng digmaan. Dito nasaksihan ng mga Kastila ang lakas ng mga mamayang sawana sa kanilang Mabuhay! Mabuhay ang Ilocos! Walang talo. Laging panalo. Kaya siya naging threat talaga. Noong una, hindi nila alam kung paano susupilin. Kasi hindi nga nila inasahan na ganito karami at ganito katindi yung pagkilos nila. Paplano na sila paano isuppress, paano pigilin yung ganitong pagkilos ng mga Pilipino. Hindi nila inasahan na aabot ng 1,000 yung mga followers ni Diego Silang.
Matapos matalo ang puwersa ng mga Kastila, namuno bilang bagong alkalde mayor ng Ilocos si Diego Silang. Kailangan ko ng inyong mga lagda, mga kasama, upang makita ng mga Ingles na tiwala tayo sa kanila. Agad siyang nakipag-alyansa sa hukbo ng mga Briton, isang bagay na lubos na ikinabahala ng mga Kastila. Of course, no? Threat yun. Kasi kung unti-unting nasasakop ng Britanya ang sentro, tapos magpo-forward sila hanggang norte, talagang magiging threat yun sa colonial government. At ang Ilocos, strategically speaking, maraming ports na pwede mong buksan dyan. So, mahirap i-give up. Ang mga napagkasunduan ay magpapadala ng tulong military sa Ilocos. Magaling na negosyador itong si Diego Silang para tulungan silang maging malaya mula sa Kastila. Lubos na ikinabahala ng pamahalaang Kastila ang pag-aaklas ni Diego Silang sa Ilocos. Mabuhay ang Ilocos! Mabuhay! Kaya naman bago pa man kumalat ang apoy ng himagsikan sa mga kalapit probinsya, sinimula na nilang supilin ito. Medyo alarming na yung paglawak ng mga pag-aalsa eh. Bago pa man lumaki at umabot no, sa buong Luzon, puksain na. Siyempre, nagiging embarrassment na nila yun. Parang baka sumunod pa yung ibang probinsya at sundin ang ginawa ni Diego. Kailangan matapos na. Kaya, nagbigay na sila ng pabuya. Agad namang nag-alok ang mga praile ng pabuya sa kung sino mang makakakitil sa buhay ni Diego Silang. Isang mistiso naman ang tumanggap sa hamong ito. Siya si Miguel Vicos, isang Kastila na may lihim na galit kay Diego Silang. Merong isang Miguel Vicos na nagsabi na nag-volunteer na pwede akong mag-plot, pwede akong magplano kung paano patayin si Diego Silang. Kasi masasagasaan siya doon sa hinihining nila Diego Silang, no? Napatalsikin yung mga Spanish mestizo sa Ilocos. Padre, patawarin po ako ng Diyos. Ang planong pagpatay kay Diego Silang, may basbas daw di umano mula sa simbahan. Anak, patabayan ka ng Diyos. Ito yung gagawin. Humayo ka. Pumayag yung mga fraile, no? At yung medyo nakakagulat pa dito at nakakapagtaka, pinagdasal pa talaga nila, no? Yung kaluluwa ni Miguel Vicos, no? Na parang pinagdarasal nila na kampihan ka, no? Ng Diyos sa plano na yan para pigilin, no? Yung quote-unquote kasamaan na yan. Si Miguel Vicos na ba ang tatapos sa buhay ni Diego Silang? Paano niya ito isasagawa kung napalilibutan ng isang magiting na bayani ng libo-libong taga-suporta? Bakit di nilang sa bahay nila mismo? Pwede. Tapos ko lang siya. Yung idea ng pagkikipagtulungan sa mga Espanyol ay hindi bago, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kaso ni Pedro Bikbek, ang nabanggit lang talaga, pagnanais din na manguna, no? Isang kasamahan rin ni Diego Silang sa revolusyon ang tumugon sa alok ng mga praile para patayin si Diego Silang. Siya si Pedro Bikbek, isang pinagkakatiwalaang leader ni Diego Silang mula Abra. Yung idea ng pagkikipagtulungan sa mga Espanyol ay hindi bago, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kaso ni Pedro Bikbek, ang nabanggit lang talaga, pagnanais din na manguna, no? Ika-28 ng Mayo taong 1763. Bakit di nilang sa bahay nila mismo? Isinagawa ni Miguel Vicos at Pedro Bikbek ang kanilang planong pagpatay kay Diego Silang dahil pareho nilang alam ang bawat hakbang ni Diego Silang na pagkasunduan ng dalawa na kanilang papatayin ang pamosong lider sa sarili niyang tahanan. Maaari ba kang tumuloy? Maganda ang pinakita ni Diego Silang na pagsalubong, mainit na pagsalubong. Natuwa nga siya, akala makikipagkasunduan o kaya ayos sa kanilang mga nakaraang di pagkakaunawaan. Ngunit ang inakalang simpleng pagdalaw ng mga kaibigan, mauuwi pala sa masalimuot na pagtataksil. Ang
the assassination was simple, sabi niya, no? Bigla na lang daw pumasok si Pedro Bekbek doon sa bahay, dinestruct niya si Diego Silang, tapos biglang binaril ni Miguel Vicos si Diego. Para sa mga Kastila, ang malagim na sinapit ni Diego Silang ay isang patunay na malakas pa rin ang kanilang puwersa at pamumuno. At ang pagkawala na ito ni Diego ay tinuturing nilang leksyon para sa mga gustong lumaban sa kanilang pamahalaan. Naku, lahat lapingaw. Pinakalimbang lahat ng mga Charles Bell sa Ilocos para sabihin na patay na si Diego Silang. Dahil sa pagpatay ni Miguel Vicos at Pedro Bekbek kay Diego Silang, itinuring silang mga bayani ng pamahalaang Kastila. By 1765, magpapalabas ng deklarasyon yung hari ng Espanya na may exempt for lifetime habang buhay si Miguel Vicos sa tributo sa buwis. At yung pribilehiyo na yon ay maipapasa pa hanggang sa mga anak niya. No? Tapos, after that, pati si Pedro Bekbek na nakasabwat niya, makakakuha ng the same privilege nung na binigay kay Miguel Vicos. Ngunit sa pagkawala ni Diego Silang, naging mitsa naman ito ng galit at hinagpis mula sa kanyang nabiyudang si Gabriela Silang. Sang-ayon ba kayo mga kasama? Ituloy natin ang laban! Ipinagpatuloy naman ng kanyang kabiyak na si Gabriela ang kanilang nasimulang paikibaka. Subalit humina na ang puwersa ng nooy matagumpay na himagsikan. Tuluyan nang natapos ang revolusyon sa Ilocos noong 30 ng Setyembre 1763. Nung namatay si Diego, siyempre pinagpatuloy ni Gabriela. Pero ganun ba rin ang nangyari kay Gabriela? Pinatay din. Wala nang naglakas loob pa na lumaban sa mga Kastila kasi natakot sila doon sa nangyari. Isang malaking kawalan si Diego Silang sa pag-aalsa sa Ilocos, no? sa particular. Kasi pagkatapos niyang mamatay, medyo nahirapan, no? na ibangon, no? ng mga followers niya yung pag-aalsa na naumpisahan niya. Nauwi man sa malagim na pagkatapos sa buhay ni Diego Silang, ang kanyang pagkamartir at malalim na pagmamahal sa inang bayan ay nagsilbi namang inspirasyon para sa mga sumunod na lider ng himagsikan. May hangganan ang pagmamalabis ng mga namumuno. Okay? And I think si Diego Silang at ang lahat ng mga nag-alsa sa Pilipinas ay patunay, no, sa mga Pilipino na hindi naman natin talaga basta tinanggap ang kolonyalismo, no? Yung legacy niya ay paglaban ang kanilang kaapihan. Wala pang propaganda, wala pang Rizal noon, wala pang Bonifacio. Si Diego Silang nakipaglaban na. Meron na siyang alam tungkol sa ano ang dapat, ano ang mabuti, at ano ang dapat ibigay sa mga mamamayang Pilipino. Masakit isipin na isang kaibigan na nagkanlulo kay Diego Silang, isang katotohanang bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit sa kanyang pagkamatay, nagmitsa naman ito ng sunod-sunod na himagsikang nauwi sa ating kalayaan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanat. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime